Magandang araw, Ginoong Lagmay, at sa lahat ng makakarinig ng kwento ko sa araw na ito. Ako si Yana C. Binavista. Sa ngayon, masasabi ko na meron akong magandang buhay dahil meron akong maayos na trabaho. Ngunit bago ko marating ang buhay na meron ako, marami akong pagsubok at paghihirap na pinagdaanan. Bata pa lang ako, mulat na ako sa kahirapan. 4 kaming magkakapatid na mag-isang tinataguyod ng aming ina, na naging sanhi kung bakit kami ay baon sa napakaraming utang. Araw-araw may pumupunta sa aming bahay upang maningil ng utang ni nanay. Hanggang isang araw, may nangyari na sobrang nakapagbabago ng akin. 8 taon pa lang ako noon nang mayroon isang babae na pumunta sa aming bahay. Pinasama ako sa kanya ni nanay kasama ng mga gamit ko. Ako man ay naguguluhan ngunit sinunod ko ito dahil utos ito ni nanay. Tumatak sa isipan ko ang sinabi niyang, "Gaganda na ang buhay mo, anak." Habang ako ay tumatanda sa poder ng babae, natawagin na lang nating Jessica, saka ko lang napagtanto na ipinamigay ako ni nanay. Ang sinasabi niyang magandang buhay ay ni minsan hindi ko naranasan. Ako man ay pinapaaral at pinapakain. Labis-labis naman ang trabaho na pinapagawa sa akin. Ako ay gumagawa ng gawaing bahay bago ako pumasok sa eskwelahan at bago naman umuwi, magtatrabaho muna ako sa pabrika na pagmamay-ari ni Jessica. Wala akong pahinga at para akong hayop kong itrato. Hindi ko alam kung paano ko ito nakaya, ngunit hindi pa pala ito ang pinakamalalang mangyayari sa akin. May nangyari na talagang nagpagulo at nagpahirap sa aking buhay. Tila isa itong bangungot na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. O bakit ngayon ka lang? Natapos niyo ba ang mga trabaho niyo sa pabrika? Tinapos na namin lahat, kaya ngayon lang ako nakauwi. O siya, sige. Bukas aalis ka na dyan sa pabrika. Papasok ka na sa bago mong trabaho kaya maghanda ka. Ha? Anong trabaho? Bakit biglaan naman? Maayos naman na ang trabaho ko sa pabrika. Nasa tamang edad ka na para sa trabaho na to. Mas malaki ang kikitain natin dito at ito naman talaga ang dahilan kung bakit kita kinuha sa nanay mo. Ano nga ang trabaho para mapaghandaan ko? Magtatrabaho ka sa bar na pagmamay-ari ko. Hindi pwede. Hindi ko gustong magtrabaho dyan. Nag-aaral pa ako. Marami pa akong mga pangarap. Hindi ka naman titigil sa pag-aaral dahil panggabi ka at wala ka nang magagawa, matagal ko nang napagdesisyonan ito. Hindi ako papasok dyan. Wala ka nang magagawa, bukas ay papasok ka na sa bar ko. Nang marinig ko ito, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam ang aking gagawin. Natatakot ako sa mga bagay na maaaring mangyari. Natatakot ako sa sasabihin ng iba at sa kahihinatnan ng buhay ko. Ngunit isa lang ang alam ko, wala akong ibang choice kung hindi ang gawin ito. Magandang araw kasi. Ang talakay natin sa araw na ito ay tungkol sa prostitusyon. Ano ang masasabi niyo ito? Ginoong Leo, anong masasabi niyo? Para sa akin, hindi ito magandang trabaho at hindi ito susubukan. Sir, mga bayaran yan sila, mga kalapating mababa ang lipad. Okay, mukhang iba-iba ang pananaw natin sa topic na ito. Ikaw naman, binibining Yena. Ano ang opinion mo dito? Sa tingin ko, marami sa kanila ang napipilitan lamang sa pagtatrabaho nito dahil sa iba't ibang rason sila ay napipilitan na kumapit sa patalim kahit alam nila na hindi ito tama at maaari nilang ikapahamak. At para sa akin, wala tayong karapatan para husgahan sila. Parang relate ka naman sa sinabi mo. Baka mamaya yan na rin ang trabaho mo, ha? Class, tumahimik na. Tama naman ang sasabi ni binibining Yena. Maraming salamat, binibining Yena. Ang prostitusyon ay ituturing na isang krimen. Ito ay ang pagbibenta ng alin. Balita ko may bagong pasok na naman na prostitute. Yung alaga ni Madam Jessica. Ay oo, iyan na ata yung pangalan eh. Sigurado maraming pipila dyan. Nasa opisina pa siya. Ngayon na ang unang araw mo. Wala kang gagawin kundi sumunod sa ipapagawa sa'yo ng customer. Nandyan na yan sa labas, hinihintay ka. Huwag kang maarte dyan ha, gawin mo lang ang gusto nila para naman may silbi ka at kumita ako. Pero wala ka ng maraming satsa, samahan niyo na nga ito sa labas. Ayan na siya, kakalabas pa lang niya, may customer na atagad siya. Lakas pare unang araw pa lang yan Magtrabaho na nga kayo dyan. Sige na, sasama mo lang naman ako eh. Nakausap ko na yung may-ari ng bar.
Sa ayaw ko nga sabi, waiter lang ang trabaho ko dito. Nagpapatawa ka ba? Alam kong prostitute ka. Tignan mo ang suot mo katulad ng ibang prostitute dyan, kaya huwag ka nang nagmamalit dyan. Parang awa mo na, maawa ka naman sa akin. Napipilitan lang ako na pumunta dito. Hindi ko ito gusto. Marami pa akong mga pangarap sa buhay ko. Pwede ba? Wala akong oras para sa drama mo at wala akong pakialam sa pangarap mo. Nandito ka para gamitin ko. O ano, nagustuhan mo ba? Ayaw-ayaw ka pa sa una eh. O ito, tip ko. Para sa'yo, kuhanin mo na nga huwag kang maarte dyan. Hindi pumasok sa isipan ko na magtrabaho ng ganitong trabaho. Ang pagtatrabaho sa bar. Hindi ko sila minamaliit pero hindi ko makita ang sarili ko na magtatrabaho sa ganito. Ako ay puno ng pangarap at handang maghirap para magkaroon ng magandang buhay sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti at hindi ng pagtatrabaho sa bar. Punong-puno ako ng takot dahil wala akong kasama sa labang ito. Ako ay mag-isa at walang kakampi. Takot ako sa sasabihin nila at sa kahihinatnan ng buhay ko. Oh, kamusta ang unang araw mo? Sabi ko naman sa'yo, mataas ang kikitain natin dito eh. Bakit hindi ka nagsasalita dyan? Nag-iinarte ka na naman. Wala kang mapapala dyan, bahala ka dyan basta mamaya papasok ulit sa bar. Nandito na pala si Yena eh. Alam mo ba, balik-balita na may isa raw na student galing sa school natin is nakita raw na nagtatrabaho doon sa may bar. Ha? Sino naman? Baliw ka ba? Siyempre hindi namin alam, pero sigurado ako malalaman din natin yan sa susunod na araw. Hindi na siya nahiya, dinudungisan niya yung pangalan ng school natin. Kaya ayaw ko sa trabaho ng ganyan eh. Parang ayaw kong makasalamuha o ano sa kanila. Bakit nananahimik ka dyan, Yena? Wala naman. Sige, mauuna na ako. Binibining na. Maaari ba kita makausap saglit? Bakit po, sir? Papansin ko nito mga nakaarang araw parang wala ka na sa focus. Hindi ka naman ganito dati. May nangyari ba? Wala naman po. Ayos lang po ako. Marami lang po akong iniisip. Magsabi ka na lang sa amin kung may problema ka ha. Sige po. Maraming salamat po. Ikaw ba yung bagong nagtatrabaho dito sa bar? Anong pangalan mo? Yena ang pangalan ko. Kaano-ano mo si Madam Jessica? Ilan yung kinita mo doon sa lalaki kagabi? Big time yun ah. Bata pa lang ako, kinukup na ako ni Madam Jessica at hindi na rin ako magtatagal dito. Ay sus! Marami na nagsabing yan, pero tignan mo, andito pa rin silang lahat. Masasanay ka rin sa trabahong to. Oo nga, malaki ang kita dito. Tingnan mo, ako, akala ko hindi ko kakayanin to, pero hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Marami pa akong pangarap. Gusto ko ng disenteng trabaho kung saan kikita ako ng tama at irerespeto. Aba, mataas pa lang pangarap mo. Hindi mo lang din mararating yan. Oo nga, dito lang din ang bagsak mo. Tandaan mo, ito, hindi ka na makakaalis dito. Di ba siya yun? Hindi ba siya nahihiya? Pumapasok pa siya? Siya yung nagtatrabaho sa may bar, di ba? Ba't pa siya nag-aaral? Kumikita naman siya. Kalapatin mo ba ba ang lipad? O Yana, halika nga dito at kakusapin kita. Bakit? Ano bang meron? May nangyari ba? Bakit sila nakatingin sa akin? Umamin ka nga sa akin, nagtatrabaho ka ba sa bar? Prostitute ka ba? Ha? Bakit? Paano mo naman nasabi yan? Nakita ka raw ni Maya sa bar nung isang araw. At kahapon nakita ka niya ulit. Yan ang pinapakalat niya kaya magsabi ka sa akin. Totoo ba yun? Hindi ko naman ginusto yun. Eh di totoo nga. Alam ko may respeto ka sa sarili mo. At alam ko rin na alam mong hindi yan maganda. Yan na naman eh. Napilitan lang naman ako eh. Ipinasok ako sa bar ng pagmamayari nung kumuha sa akin. Hindi ko naman yun gusto. Gusto ko nang makatakas sa trabaho na yun. Hirap na ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin una pa lang? Eh di sana naagapan natin. Bakit hindi mo sinabi sa mga pulis na pinipili ka magtrabaho sa bar? Natatakot ako sa mga pwedeng mangyari. Walang magagawa yung takot Natatakot mo. ako na baka husgahan niyo ako. Totoo ba yung mga balita na narinig ko sa tungkol sila? Opo, pero magpapaliwanag po ko. Napilitan lang po ko na gawin yun dahil pinasok ako doon nang kumuha sa akin. Wala akong nagawa dahil wala naman akong ibang choice. Kung hindi ko gagawin yun, saan na lang ako pupulutin? Kung hindi ko papasukin ang trabaho na yun, panibugurado, pahihirapan lang niya ako. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin na may ganito nangyayari? E di sana natulungan ka namin.
Pasensya na po. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita ang makaalis sa sitwasyon na yan. Basta ay magkikipag-ugnayan ka sa amin at sasabihin ang lahat ng impormasyon na kailangan namin. Kasamahan kita sa pulis at DSWD para malaman natin kung ano ang tamang gagawin. Maraming salamat po, Ginoong Pitiza. Huwag ka mag-alala at pagsasabihan ko ang mga estudyante na may sasabi sa'yo. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Gina. Ang kapal naman talaga ng mukha mo magpakita pa sa akin. Bakit ka nagsumbong sa teacher mo, ha? Ano pong sinasabi nyo? May pumunta kanina sa bar at may nag-interview sa akin. Ngayon iniimbestigahan na nila ang bar at alam kong may kinalaman ka dito. Wala po akong alam sa sinasabi ninyo. Huwag ka nang magsinungaling. Humanda ka sa akin kapag nalaman ko ang totoo. Nagsumbong lang naman ako dahil may nakakita Ang sa akin kapal sa naman bar. talaga ng mukha mo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo. Yan, igagati mo sa akin? Pinagtatrabahuan ko naman lahat ng iyon at maling-mali ang pinapagawa mo sa akin. Pinipilit mo ako na gumawa ng krimen at nang dahil sa'yo nawalan ako ng respeto sa sarili ko. Nasira ang buhay ko nang dahil sa'yo. Yan talagang isusumbat mo sa akin? Ako ang nagpakain at nagpaaral sa'yo. Oo, dahil wala ka sa posisyon para diktahan ang buhay ko. Bago ka magsalita ng ganyan, alalahanin mo muna na nasa pamamahay kita. Kung ayaw mo pala ang pamamalakad ko dito, edi lumayas ka. Oo, talagang nalayas na ako. Dito naranasan ko ang impyerno kahit buhay pa ako. At saan ka naman pupulutin? Sige, umalis ka. Ikaw lang din ang malalagot sa akin sa susunod. Babalik ka lang din sa akin at magmamakaawa. Yan ang hindi mangyayari. Hello, Jed. Pwede ba akong makituloy sa inyo kahit saglit lang? Aalis na kasi ako sa poder ng kumuha sa akin. Hindi ko na kaya ang pamumuhay ko dito. Oo naman, kung dati ka pa sana humingi ng tulong sa amin, pwede hindi ka na nahirapan ng ganyan. Wala na tayong magagawa eh. Nangyari na ang nangyari. Maraming salamat ha. Papunta na lang ako dyan sa inyo maya-maya. Sige, hantayin kita dito. Lagi mong tandaan na nandito lang kami para tumulong sa'yo. Ako man ay hindi sigurado sa gagawin kong pag-alis sa poder ni Jessica, ito pa rin ay ginawa ko. Dahil hindi ko na talaga kaya ang nangyayari sa buhay ko sa pamamahay niya. Kakayanin ko ito dahil alam ko na meron akong mga kakampi sa labang ito. Salamat sa pagpapatuloy sa akin dito ha. Parang ayaw ko munang pumasok ngayon. Bakit naman? Iniisip mo ang isipin sa ilang iba? Oo eh. Alam ko na may masasabi at masasabi sila sa akin. Eh ano naman, huwag kang papaapekto sa mga sinasabi nila dahil wala ka namang ginagawang masama. Salamat talaga ha at nandito ka. O si Yena! Bakit? Gusto ka sana naming makausap? Hihingi sana kami ng tawad sa mga nasabi namin sa'yo. Pasensya na kung may mga nasabi kami hindi makagandang salita sa'yo ha. At sorry din kung hinusgan ka namin agad. Imbis na intindihin ka namin, dinagdagan pa namin ang problema mo. Ano ba kayo? Ayos lang. Hindi nyo naman alam yung nangyayari eh. Naiintindihan ko naman kung bakit nyo nagawa yun. Huwag nyo na lang sanang uulitin. Oo naman, natuto na kami. Dahil sa'yo nabago ang tingin namin sa mga taong nagtatrabaho sa bar. Naintindihan na namin sila. Magagawa mo palang lahat kahit na kumapit sa patalim dahil sa sobrang pangangailangan. Ngayon, iintindihan na namin sila at hindi pag-iisipan ng masama. Mabuti naman at napagtanto nyo na ang mga yan. Sige, mauuna na muna ako. Yena, Bakit? nabalitaan namin ang nangyari sa'yo at maraming gustong tumulong sa'yo. Marami ang nagpapabot ng tulong sa'yo. Talaga ba? Nagkaroon ng fundraising para sa'yo. Marami ang nag-donate at may nag-alok sa'yo na scholarship. Wala ka na dapat ipag-alala pa, Yena. Nagkakulong na si Jessica. Talaga po ba? Mabuti po yan para wala na siyang mabiktima. Oo. Sinarado na rin nila ang mga bar dahil maraming illegal na bagay na nangyayari doon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana lang ay wala nang matulad sa nangyari sa akin at sana gumanda na ang buhay ng mga nakasama ko dati sa bar. Kakayanin mo na mabuhay nang hindi mo kinakailangang kumapit sa patalim. Gamitin ko ang lahat ng oportunidad at tulong na yan para makapag-aral ako ng mabuti at makatulong sa iba. Lalo na sa mga katulad ko na biktima ng krimen na prostitusyon. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Ginoong Lagmay. Sa ngayon, isa na akong psychologist sa isang kilalang hospital dito sa Maynila. Nagsasagawa din ako ng mga seminar patungkol sa awareness laban sa prostitusyon.
Natupad ko na ang mga pangarap ko at nakakatulong ako sa buhay ng ibang tao. Ang laki na ng pinagbago ng buhay ko. Wala man akong totoong pamilyang kinalakihan, ngunit ang mga taong nakapaligid sa akin ay hindi nagkulang sa pagpaparamdam na hindi ako mag-isa sa mga laban ko sa buhay. Na merong mga tao ang nagmamalasakit at nagmamahal sa akin. Kaya lubos akong nagpapasalamat sa kanila, lalo na kay Ginoong Pitiza at sa mga kamag-aral ko sa section ng Endeavor. Wala ako dito ngayon kung wala ang tulong nila. Nakakalungkot man isipin na marami pa rin sa ating mga kababayan ang patuloy na kumakapit sa patalim, hindi makawala sa kadena at gabi-gabing nasa selda ng hanap buhay na ito. Sana ang kwento kong ito ay naghatid sa inyo ng inspirasyon at aral. Hanggang sa muli, ako si Yena C. Buenavista.